Simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, October 13, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. DOST Fivox, nagbabala sa publiko, huwag maniwala sa fake news, ukol sa tinaguriang The Big One. Face-to-face classes sa NCR Public Schools, suspendido hanggang October 14. Classrooms, sasailalim sa structural assessment, pati disinfection. Mga pulis, todo bantay pa rin sa Forbes Park sa Makati matapos ang anti-Marcos protest doon. Pilipinas, muling maghahain ng diplomatic protest kontra China. Chinese Coast Guard nang haras muli sa West Philippine Sea. Sa showbiz, American TV host at comedian Conan O'Brien spotted sa BGC Taguig para sa kanyang global travel show. At red carpet premiere ng pelikulang Quezon, dinaluhan ng malalaking bituin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbabala ang DOST Fivox sa publiko kontra sa fake news na kumakalat online patungkol sa umano'y pagtama ng malakas na lindol sa bansa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtugon ng pamahalaan sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao. Big One, posibleng tatama ngayong Sa unang tingin, mukhang totoo ang video newsreel na ito na kumakalat sa social media ukol sa umano'y pagtama ng The Big One o malakas na lindol. Pero babala, peke, AI-generated at walang katotohanan ang naturang video. Mismong ang DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang nag-alerto sa publiko ukol sa disinformation na ito. Sabi ng Fivox, huwag i-share ang video na posibleng magdulot ng pagkalito at pagkatakot sa mga tao. Paliwanag pa ng ahensya, walang sinuman ang maaaring makapagsabi kung kailan tatama ang malakas na lindol. The most that we can do is calculate the recurrence interval. Okay. But say for instance for the big one, we say that it happens every 400 to 600 years. And the last time it moved was in 1658. So if you consider the lower boundary, which is 400 years, so 1658 plus 400 years, that would be 2058. So it means that as we get closer to 2058, the probability of this magnitude 7.2 recurring is tumataas. Una na ring nilinaw ng Fivox na hindi konektado ang mga nangyaring lindol sa Cebu, Davao at La Union. May kanya-kanya kasing fault system ang bawat lugar kung saan tumama ang mga pagyanig. Gayunpaman, paalala ng ahensya sa publiko, manatiling nakaalerto at suriin ang integridad ng mga gusali sa lugar na tinamaan ng lindol. Samantala, sugatan ang 14 na individual matapos ang magnitude 5.8 na lindol sa Bogos City, Cebu, alauna ng madaling araw nitong Lunes. Aabot naman sa mahigit 740,000 katao ang apektado sa buong lalawigan magmula ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. 13 evacuation centers na minamaintain and these are operated by DSWD kasama ang Philippine Red Cross. So housing some 4,000 families dito sa 13 evacuation centers. Ito yung mga tinatawag nating tent cities.
Sa Davao Region naman, personal na dumalaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng dalawang lindol doon noong October 10. Naglaan ang Office of the President ng 158 million pesos na halaga ng ayuda para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Sa inisyal na pagtataya, 8 ang patay sa Davao earthquakes. Mahigit 400 ang sugatan at kalahating milyong residente naman ang apektado. Tatagal hanggang bukas, araw ng Martes, ang online classes ng public school students sa Metro Manila dahil sa 2 araw na suspension ng face-to-face na pasok. Ito ay para bigyang daan ang disinfection sa mga classroom ngayong uso ang flu-like illnesses gaya ng sipon at ubo. Gagamitin rin ang panahon para inspeksyonin ang integridad ng mga gusali bilang paghahanda sa posibleng malakas na lindol. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Halos mahati ang atensyon ng grade 9 student na si Risa sa kanyang online classes ngayong Lunes dahil sa iniindang sama ng pakiramdam. Malakas po talaga yung sipon ko ngayon. Anya, problema ito sa kanilang klase lalo na tuwing tag-ulan. Madami naman pong ganun tao sa school. Like, nawalang paki kung saan uubo ng ubo, na ganun lang, ubo lang kung saan kahit hindi nagtatakip ng mouth. Para mapigilan ang hawaan, sinuspindi ng Department of Education o DepEd ang face-to-face classes sa lahat ng public schools sa National Capital Region mula October 13 hanggang 14 para sa disinfection sa mga classroom. May hiwalay na anunsyo namang health break sa lahat ng antas ng public at private schools sa Marikina City. Sa panig ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA, isang samahan ng private schools, walang pagtaas ang kaso ng sakit sa kanilang mga paaralan. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang dapat ipaglala ang publiko. Sa datos ng DOH, as of September 27, 2025, nasa 121,716 ang kaso ng influenza-like illnesses, mababa kumpara noong 2024 na lagpas 132,000. Gayunman, posible pa ring tumaas ang bilang sa mga susunod na araw. Kanya-kanyang paraan naman ang ilan para hindi tamaan ng sakit ang kanilang mga anak. Lagi yan may bimpo sa likod kasi nga pawisin to masyado eh. Punta ka ng ospital, papacheck up ka, reseta lang. O, magkano yun? Wala pang gamot. Kaya ingat-ingat na lang. Paliwanag ng infectious diseases expert na si Dr. Ray Salinel, talagang tumataas ang bilang ng kaso ng influenza-like illness sa ganitong panahon. Hanggang mga November, okay, at pumasok na po yung tag-ulan, mas lalong pong umiigting o lalo pong dumadami yung kaso. Kung meron kayong ubot sipon, wag na kayong pumasok kasi kayo po magpaparami ng mga kaso. Ugaliin anyang i-disinfect ang mga cellphone, tablet at iba pang mga bagay na madalas gamitin. Gayun din ang regular na paghugas ng kamay. Samantala, sinamantala rin ang 2-day class suspension para magsagawa ng assessment ng mga otoridad sa structural integrity ng mga paaralan sa Metro Manila. Ito ay precautionary measures para masigurong ligtas ang mga ito sa gitna ng mga sunod-sunod na lindol sa Cebu, Davao at La Union. Ayon naman kay Senate Committee on Education Chairperson Yung Gatchalian, nararapat ito dahil mahalaga ang preventive measures para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Apektado na ang maraming residente sa ilang lugar sa Northern Cebu dahil matapos sumulpot ang mga sinkhole mula sa nakaraang 6.9 magnitude na lindol ay lalo pang lumaki ang ilan dito na nagiging banta sa marami. Kita sa upload ni Honey Bantulan na malaki na ang nakitang sinkhole at tuloy-tuloy rin ang pagguho ng lupa sa gilid ng kabahayan. Ayon sa DNR Mines and Geosciences Bureau, pinakaapektado ang mga bayan ng San Remigio, Medellin, Bogos City, Tabogan at Daan Bantayan. Kamakailan lang naglabas ang MGD ng Subsidence Threat Advisory o babala sa posibleng pagguho ng lupa dahil sa nakumpirmang mga lumubog na lupa at bitak sa ilang barangay. Ipinag-utos ng MGD sa local government units na bakuran at lagyan ng babala ang mga delikadong lugar at huwag nang tirahan ang mga ito. Base sa pag-aaral ng mga geologist, may malalawak na limestone deposits ang Cebu na madaling matunaw ng ulan at tubig sa ilalim ng lupa. Kaya madali
posibleng magkaroon ng mga butas o sinkhole. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang ground movement habang nagpapatuloy rin ang mga aftershock at pagulan sa lalawigan. Bantay sarado pa rin ng kapulisan ang labas ng Forbes Park at Dasmariñas Village sa Makati City matapos ang kilos protesta roon Linggo ng gabi para hilingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa flood control controversy. Ayon sa Philippine National Police, walang nangyaring karahasan sa protesta. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Kinalampag ng mga relihistang kontra-administrasyon ang labas ng Dasmariñas Village at Forbes Park sa Makati City Linggo ng gabi. Dumalo rin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Handa na ba kayo? Handa na! Alam mo kung saan tayo pupunta? Arnoy Estate, Dasmariñas Village. Let's go! Panawagan nila ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinaghandaan naman ng Philippine National Police ang mga pagtitipon. Able to deploy about not less than 2,000 personnel to address this about 200 in different locations yesterday. And to ensure that this activity, the rally, were secured. Wala naman po nangyaring untoward incident kagabi. Natapos po ito ng alas 4:20 ng umaga at sila po ay nag-disperse na rin po. Sa pag-iikot ng balitang A to Z sa Dasmariñas Village at Forbes Park sa Makati ngayong Lunes ay bantay sarado pa rin ito ng mga pulis maging ng Civil Disturbance Management Contingent. Pagpatuloy na po yung kanilang pagbabantay sapagkat ito ay magiging simula po every Friday protest rally. At sa pang-araw-araw na may mangyayari na kilos protesta, ito po ay sisecure po nila. Ipinag-utos na rin ni PNP Chief Nartates kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na patuloy na siguruhin ang kaayusan at kaligtasan ng mga pagtitipon. Hayaan lamang po na maghayag yung mga kababayan natin, regardless of your identity. Basta po walang gulo, at wala naman pong mga insidente na nangyayari. Ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla na nag-inspeksyon rin kagabi sa protesta, nire-respeto nila ang karapatang magprotesta pero hindi sila papayag na magkaroon ng anumang karahasan. Ayon sa kalihim, pinatitiyak ng Pangulo na walang masasaktang ralihista at panatiliin ang kaligtasan ng lahat. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi na nakaabot sa sarili niyang ethics hearing si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Matapos niyang sabihin, nagpuyat umano siya sa paglalaro ng computer games. Sa ambush interview sa Kamara, inamin ni Barzaga na tapos na ang pagdinig pagdating niya roon at sinabing naging busy siya kinagabihan dahil sa paglalaro. Bago nito nakita si Barzaga sa isang protesta sa Forbes Park Linggo ng gabi kung saan ipinanawagan ng ilang mga dumalong ralista ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang may nakabingbing ethics complaint laban kay Barzaga na inihain ng National Unity Party sa pamumuno ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno dahil sa umano'y unusual behavior, pagpapaskil ng malalaswang larawan at pagtataguyod ng seditious conduct. Umalis si Barzaga sa NUP matapos umanong akusahan ni Puno ng pakikisabwat para patalsikin noon si House Speaker Martin Romualdez. Yeah, suspension, removal, imprisonment, those are all possible, but that's fine. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.79 trillion peso na panukalang national budget para sa 2026. Sa botohan, 287 na mambabatas ang pumabor sa panukala, habang 12 naman ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Bago ito, inalis ng mga mambabatas ang 156 million peso budget ng Office of the Vice President, habang tinanggihan naman ang panukalang i-zero ang 250 billion peso on program funds. Ayon kay Representative Micaela Swansing, inalis na ang 35 billion pesos sa mga infra projects sa program appropriations. Pero kailangan panatilihin ang pondo para sa mga foreign assisted contingency projects.
Samantala, tumutol naman dito ang Makabayan Block at tinawag itong pagpapatuloy lang ng pork barrel system. Kabilang na ang mahigit 695 billion pesos na pondo sa flood control simula 2022. Mga ka-A to Z, may kaunti pong dagdag bawas sa produktong petrolyo ng mga pangunahing kumpanya na sasalubong sa ating lahat ngayong Martes. Sa abiso ng Department of Energy, nasa 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Pero good news naman dahil may 20 centavos na tapya sa kada litro ng kerosene. Wala namang galawan sa diesel. Bunsod ang naturang dagdag bawas sa mas mabilis ang napagtaas ng global supply kumpara sa demand pagdating sa international market. Pagtaas rin ng imbakan ng langis sa Estados Unidos, kasunduan ng Israel at Hamas sa unang yugto ng planong tapusin ang digmaan sa Gaza at pansamantalang pagsasara ng pamahalaan ng Amerika. At ito nga po mga ka-A to Z, magbabayad po ng mas mataas ang mga consumer ng Meralco ngayong October. Dahil po yan sa mahinang palitan ng piso kontra dolyar na nagpataas naman sa generation charge. Ayon sa power company, binibili sa dolyar ang mga fossil fuel na ginagamit sa mga power plant. Kaya, sensitibo ito sa galaw ng palitan. Sa abiso ng Meralco, may taas na 23 centavos kada kilowatt hour ng konsumo ng kuryente. Dahil rito may dagdag na 47 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Papalo naman sa 70 pesos ang dagdag singil sa kada 300 kilowatt hours na konsumo. 93 pesos naman kung ang konsumo ay 400 kilowatt hours. Habang halos 120 pesos ang dagdag kung 500 kilowatt hours na ang consumption. Gayunpaman, bagamat aminado ang Meralco na tumaas ang generation charge dahil sa mahinang palitan ng piso, nabawasan pa nila ito dahil sa mas mababa namang singil sa USM o yung Wholesale Electricity Spot Market. Ayon pa sa Meralco, bumaba na mahigit 2 pesos kada kilowatt hour dahil sa pagbaba ng demand sa Luzon ng halos 1,000 megawatt. Posibleng mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 na oras ang namataang low pressure area sa timog na bahagi ng Guam ngayong Lunes, October 13. Ayon sa State Weather Bureau Pag-asa, huling namataan ng LPA, mahigit 2,000 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Naasahan namang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang LPA sa Biyernes kung saan papangalanan ito kung sakali bilang si Bagyong Ramil. Ito na ang potensyal na ika-18 bagyo na papasok sa bansa ngayong taon. Ikatlo naman para sa buwan ng Oktubre. Kikilos ito pa hilagang kanluran sa Philippine Sea at inaasahang magla-landfall sa bansang Taiwan sa susunod na linggo. Mabuhay Philippines! Yan ang surprise social media post ni Irish-American TV host at comedian na si Conan O'Brien sa kanyang paglapag sa bansa. Nagulantang nga ang Philippine social media nang ianunsyo ni O'Brien na nasa Pilipinas siya, sabay share ng selfies kasama ang ilang swerteng Pinoy fans habang nag-iikot sa BGC. Ayon sa Team Coco, nasa bansa si O'Brien para mag-film ng panibagong season ng kanyang Emmy-winning comedy travel documentary na Conan O'Brien Must Go. Si O'Brien o Coco ay isa sa pinakasikat na komedyante sa mundo na nag-uwi kamakailan ng Mark Twain Prize for American Humor at nakatakda ring muling mag-host ng upcoming Academy Awards. Susunod, kalahati ng mga Pinoy na ispanagutin si ex-President Duterte sa war on drug killings. At Pilipinas muling maghahain ng diplomatic protest kontra China matapos mangharas muli ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naglunsad ng protesta at tigil pasada ang grupong Manibela sa PhilCOA sa Quezon City para ipanawagan ng pagbuwag sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation na nila'y umano'y nanggigipit sa mga tsuper ng pampasaherong sasakyan. Ayon kay Manibela, Chairman Mar Valbuena, pahirap anya sa taong bayan ng DOTR-SAICT, lalo't wala umano silang mandato, kaya't nararapat na tanggalin ng
ang deputization ng grupong ito. Tinatayang nasa 10,000 miyembro ng Manibela ang lumahok sa protesta ngayong Lunes para ipaglaban ng kanilang panawagan. Gayunpaman, giit ni Balbuena, pabor naman sila sa pagtitiyak ng roadworthy na mga sasakyan pero patuloy umanong minomonitor at hinahanapan ng violation ang mga driver kahit kumpleto ang papel at maayos ang kanilang mga jeep. Salot, pahirap sa taong bayan ang DOTR SAIC na to. Buwagin, wala silang mandato, tanggalan ng deputization. Nananawagan tayo kay Acting Secretary Banoy Lopez at sa bagong talagang LTO Chief Marcos Lacanilaw, tanggalan ng deputization ang DOTR SAIC. Yun ang panawagan natin, hindi matitigil ang mga protesta na ito hanggat hindi natatanggalan ng deputization ang DOTR SAIC. Kasabay ng panunumpa ngayong Lunes ni dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure, inanunsyo ang mga bagong kaso na ire-refer sa Office of the Ombudsman para kasuhan. Samantala, posible namang isuhan ng contempt order si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ay kung hindi siya dadalo sa pagdinig ng komisyon sa October 14. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Lahat sila korap dyan. Matapos magbitiw sa pagiging Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Do hereby solemnly swear. opisyal nang nanumpa ngayong Lunes, October 13, si dating PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor ng komisyon sa pangunguna ni Justice Pedro B. Corrales. Let us expose corruption, not with anger, but with justice. Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Kaugnay niya, nasa 15 hanggang 20 kaso ang nakatakdang i-refer ng komisyon sa Office of the Ombudsman sa susunod na 3 hanggang 4 na linggo. Kasunod ito ng report ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang linggo na nasa 421 na flood control projects ang non-existent o ghost. Kung ano ang ebidensyang meron kami makukuha, di siyempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible. Sa mahigit 200,000 infrastructure projects sa bansa mula 2016 hanggang kasalukuyang taon, halos 30,000 rito ang nakalaan para sa flood control projects. Kung saan 261 ang ghost projects sa Luzon, mahigit 200 sa Visayas at 51 sa Mindanao mula taong 2018 hanggang 2024. Kaya ang hakbang ng ICI ngayong linggo, i-validate ang reported ghost projects sa pamamagitan ng mga field engineer. Pag natapos na yung validation ng technical, doon na po yung papasok yung case build-up po, na kung saan lahat po ng mga kailangan na document ay i-compile po to ensure po na it will have a case na ipa-file po sa ombudsman po. Samantala, kaugnay pa rin ang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto. Sinabi ng komisyon na maaaring ma-cite in contempt si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung hindi sisipot sa pagdinig ngayong Martes, October 14. There's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Nang tanungin naman kung magti-trigger ito ng warrant of arrest laban kay Ko, sagot ni Hosaka. The court does grant the petition or the application. Sa ngayon, wala pa rin kahit anong senyales na nakabalik na ng bansa ang kontrobersyal na si Ko. Habang nakatakda namang humarap sa pagdinig ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez para questionin tungkol sa House budget process at allocation ng pondo sa flood control projects. Matatanda ang isa si Romualdez sa mga itinuturong sangkot sa anomalya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Bukas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga mungkahing paraan para mabawi ang mga pondong nanakaw sa mga pekeng flood control projects, kabilang ang posibleng pagbaba ng sentensya sa mga maakusahang opisyal na magbabalik ng pera ng bayan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, may kapangyarihan ng Pangulo sa executive clemency at conditional pardon
kung mapatutupad o matutupad ang mga kondisyong ito. Kamakailan lang nang umamin ng ilang opisyal ng DPWH at mga kontratista na nakikipagsabwatan umano sa mga mambabatas para sa kickback mula sa ghost projects. Samantala, nagkasundo naman ng DPWH at Department of Agriculture na makiisa sa investigasyon sa mga umano'y maanumalyang farm-to-market roads. Tiniyak naman ng palasyo na patuloy ang direktiba ng Pangulo na mapanagot ang lahat ng sangkot habang pinipili nitong huwag manghimasok sa sariling investigasyon ng ICI. Sa ngayon po, lahat po ng mga magagandang suwestyon para po ma-recover natin ang mga nasasabing nanakaw na pondo ng bayan at para mapanagot, ang dapat mapanagot ay bukas po ang Pangulo ang administrasyon patungkol po dyan. Naniniwala ang kalahating bilang ng mga Pilipino na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa mga pagpatay na iniuugnay sa kanyang war on drugs. Batay sa pinakabagong survey ng social weather stations na sa 1,500 respondent na tinanong mula September 24 hanggang 30, lumalabas na 50%, isa sa kada dalawang Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin si Duterte. 32% naman ang hindi sang-ayon, habang may 15% ang walang desisyon, 4% naman ang hindi sumagot. Pinakamataas ang suportang nakuha sa Visayas na may 54%, sinundan ng Metro Manila at Luzon. Pinakamababa naman sa Mindanao na 39% lang. Lumabas ang survey matapos tanggihan ng International Criminal Court ang hiling ni Duterte na aprubahan ang interim release dahil kailangan umano siyang manatili sa kustodiya para hindi mahadlangan ang investigasyon at posibleng muling gawin ng krimen. Maaari na ang humiling ng pag-aresto anumang oras ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa habang sinusuri nito ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon yan sa panayam kay ICC Accredited Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Sinabi ni Conti na handang ipaaresto ng ICC ang mga kasama ni Duterte sa war on drugs, kabilang nga si de la Rosa na noon ay hepe ng kapulisan at itinuturing na isa sa mga pinaka-mananagot sa mga umano'y crimes against humanity. Pinagpaliban ng ICC ang pagdinig para sa confirmation of charges ni Duterte noong September 23 matapos igiit na depensa na hindi fit na humarap sa paglilitis si Duterte. Tinalakay naman ng ICC ang mga resulta ng medical test at evaluation kabilang ang psychiatric report ni Duterte para malaman kung kaya pa ba nitong humarap sa hukuman. Ayon kay Attorney Conti, posibleng magpatuloy sa Enero o Pebrero ang pagdinig matapos ang mga posibleng appeal ng depensa at holiday recess ng korte. Gayunpaman, binigyan diin rin ni Conti na ang confirmation of charges ay hindi pa ang simula ng trial kundi ang yugto kung saan pag-uusapan pa lang ang mga sakdal laban sa dating Pangulo. Muling maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas kontra sa China dahil sa panibagong insidente ng pananakit at panghaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Base sa ulat ng National Maritime Council, nakaangkla ang 3 BFAR vessels sa katubigan malapit sa Pag-asa Island para tumulong sa mga mangingisdang Pinoy. Nang gumawa ng delikadong maniobra at nang haras ang mga Chinese ships sa kasanduluhan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang BRP Datu Pagbuwaya ng BFAR malapit sa Pag-asa Island. Kinondena naman ng European Union at ng Amerika ang ginawang aksyon ng China at binigyang diin na dapat ipaglaban ng freedom of navigation sa West Philippine Sea. Matapos ang raming incident ng China Coast Guard sa BFAR nitong October 12, isang Chinese naval helicopter naman ang namatsagang bumubuntot sa eroplano ng Philippine Coast Guard na may sakay na mga mamamahayag habang nasa maritime patrol mission sa Scarborough Shoal ngayong Lunes po yan. Ayon sa PCG, sinundan ng Chinese chopper ang Islander plane mula sa malayong distansya habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Pinas para idokumento ang iligal na aktibidad ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Patuloy namang nananawagan ng PCG sa China na sumunod sa international law at respetuhin ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea.
Mula sa pagiging mahusay na dancer, ngayon, mahusay na actress na. Yan ang matapos makuha ni Rochelle Pangilinan ang Best Supporting Actress Award sa 21st Cinemalaya. Naging emosyonal at hindi rin makapaniwala si Rochelle matapos niyang tawagin ang pangalan at iuwi ang pagkilala para sa independent film na Child Number 82, Anak ni Boy Kana. Ayon pa kay Rochelle, maaari na niyang sabihin ng buong puso na siya ay isa ng ganap na aktres matapos makamit ang pagkilala. Nagpasalamat din sila sa mga hurado, manonood na bumoto dahil ang kanilang pelikula ang itinanghal na Audience Choice Award, pati na rin ang Best Screenplay para sa isang full-length film. Susunod, red carpet premiere ng pelikulang Quezon, dinaluhan ng malalaking bituin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dalawang tulog na lang at masasaksihan na ang makasaysayang buhay ng dating Pangulo ng Commonwealth sa big screen. Yun po ay si Manuel L. Quezon. Kaya naman sa red carpet premiere, hindi lang fans ang abangers, maging ang ilang malalaking bituin present din sa naturang event. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. You can't lose with Quezon. Yan ang powerful tagline sa pelikulang pinagbibidahan ni Jericho Rosales, ang Quezon. Sa red carpet premiere nitong linggo, October 12, star-studded ang mga dumalo. Kaya naman ang mga abangers and fans masayang makita ang kanilang mga idolong artista. Present dyan ang dating gumanap na Manuel L. Quezon sa pelikulang Goyo, ang batang general na si TJ Trinidad na todo ang suporta sa buong cast. All I can say is it is something worth watching, worth supporting. So sa mga moviegoers po natin, sana po supportan natin yung pelikulang Quezon at supportan natin yung pelikulang Pilipino. Eyes on her naman ang lahat sa pagdalo ng girlfriend ni Jericho Rosales na si Janine Gutierrez na very proud for Echo. Congrats to Echo and to Daph and sa lahat ng bumubuo ng TPA, and I'm just really excited to watch it. Habang in character naman ang atake ng cast sa kanilang Filipiniana outfit. Samantala, hindi naman maitago ang saya ng cast ng Quezon na finally maipapalabas na ang pelikulang kanilang pinaghirapan. Ayon pa sa aktor, napakaganda ng pelikula dahil malaki ang naging bahagi ni Quezon sa kasaysayan ng ating bansa. I believe that this is one of the most important films of the decade. Yeah, just because of the meaning and revisiting history and the purpose of this film. It's actually a movement and a call to action. Marami kayong mapupulot na aral, pero syempre it's very entertaining. Di ba palagi natin sinasabi, kailangan maging maalam ang mga kabataan. And I think this is one way to teach them about history. Isang biographical historical film ang Quezon. Tampok ang buhay ng dating Commonwealth President Manuel L. Quezon. Ito na rin ang huling pelikula sa Bayaniverse Trilogy matapos ang General Luna noong 2015 at Goyo, ang Batang General noong 2018. Mapapanood na ang Quezon sa October 15 in cinemas nationwide. He's the most unscrupulous comedian I've met. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa guro na si Philip Moffat. Anya, ang pinakamalaking benepisyo ng maayos na kamalayan ay ang panatag na isip sa gitna ng bugso ng damdamin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!